Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programa nagbibigay inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang Pilipinang nagpatunay na ang tagumpay ay hindi hadlang ng kasarian, pinagmulan o limitasyon, kundi pinapalakas ng sipag, tapang at pananampalataya sa sarili. Mula sa simpleng simula, hinubog niya ang kanyang sarili sa mundo ng pananalapi sa negosyo hanggang sa makilala bilang isang global investor at venture capitalist, founder at CEO ng Catalyst Holdings at founder ng Catalyst Angel Fund na nagdadala ng talino at galing ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Siya ay isang ina, negosyante at pinuno na nagbibigay inspirasyon sa milyong-milyong tao sa buong mundo at kinilala sa Europa, Middle East, Africa at Amerika bilang isang pinakamaimpluwensyang babae sa larangan ng investing. Isang huwarang tagumpay na may puso, may adhikain at may malasakit sa kapwa. Mga kanegosyo, mga kasosyo, ating tanghayan at makilala si Miss Katrina Victoria Gumaya, founder at CEO ng Catalyst Holdings, global investor, venture capitalist at private wealth advisor. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, Ma'am Good morning Katrina. po. Thank you po for having me. Salamat po for inviting me here. Opo. At ako, kilalang-kilala ko si Ma'am Katrina at para naman sa ating mga manonood, mga taga-subaybay ng Kabuhayan at Negosyo, baka pwede pong kayo na ang magpakilala doon sa mga ibang achievement nyo at para sa kaalaman din ng ating mga kasosyo. Sino ba si Miss Katrina? Well, ako po first, Katrina Victoria Gumay. I'm from Baguio po. I was raised in Baguio. And ang background ko po really before was, I grew up po sa palengke talaga. Opo, laking palengke po ako. So, my family... So, lumaki kayo sa palengke, opo, kabataan sa vegetable section po ng, ng Baguio Public Market. Baguio. Opo, sa Baguio City. So, may store po kami dun sa Gulayan. And yung knowledge ko po about markets, literally, nag-start sa literal na market, sa palengke talaga. Dahil Sikat na sikat yung palengke sa Baguio. Opo. Kami man ay pagka nakakapunta kami ng Baguio, hindi namin pinapalagpas yan at talagang... Ay, opo. Ang gulay talaga. Oo, gulay, strawberries, ganyan. So, sa side po ng mama ko, I was raised by a single mom. Sa side ng mama ko po talaga, yung roots are from the market. And my childhood po talaga is nag-start sa palengke. And doon ko po natutunan in the latter years of my life when I entered into investments, doon ko nakita na yung foundation ko of how to talk to people and kahit po yung paano basahin. Basahin ang body language ng mga tao, paano makitungo sa kanila. Sa palengke ko po natutunan, literally. And nag-start po ako sa investment space when I was 18. Because at 18 years old, hindi ko po alam kung familiar yung mga viewers natin. Siguro iba sa kanila makaka-relate. Years ago, may na-bankrupt na pre-need company, no? Eh, yun po sana magpaparal sa akin ng college. And because they declared bankruptcy when I was second year in college, hindi na po ako nakatapos ng pag-aaral kasi wala nang pambayad ng tuition fee. And that's when I became a very young mom. So I was a mom at 18 years old. And doon ko po nakita na pag naging ina ka pala, no? Automatic, parang may switch button eh. Biglang magkakaroon ka ng instinct na paano ba gumawa ng pera? Kasi hindi na lang sarili mo yung iniisip mo, hindi na lang sariling survival mo. And ang naging foundation ko po was in high school. Kasi nga, syempre tayo, pag bata ka, hindi naman gustong buong araw ka sa palengke, di ba? So, ang pinaka-escape ko noon is library. Sinusulit ko yung library school namin hanggang magsara. Para kung sarado na, doon lang ako pupunta ng palengke kasi wala ka nang magagawa eh. So, during that time, it was my escape yung pagbabasa. So, mahilig ka talaga mahilig magbasa? Mahilig po talaga ako magbasa. And ang isa sa mga pinakamaagang libro na binasa ko, regalo to sa akin ng dad ko, ng tatay ko, ng bata ko kasi nga pinalaki ako single mom. So, during my elementary graduation, biglang nagpakita yung tatay ko doon.
And yung tatay ko, ang unang binigay yung regalo, unang binigay niyang libro sa akin during that time was Rich Dad, Poor Dad. Oh. Very early. So sabi ko, ano ba to? Hindi ko naintindihan kasi yung mga panahon ng pugad baboy, sir eh. So hindi ko ma-appreciate yung libro. But ang ginawa ng tatay ko sa akin was, since hindi naman siya taga Baguio, so lagi maglo-long distance call yan, o nabasa mo na ba yung libro? Pag sinabi kong nabasa ko na halimbawa, o anong chapter, pag tama paliwanag, sabi ko chapter 4. Pag tama ang summary, may baon, may extra baon. Oh. Pag So, mali, tinitis niya talaga kung Yes. ikaw ay binasa mo ang kanyang regalo. opo, kasi wala pa pong Google na pwede mo i-Google yung summary, babasahin mo talaga. So, pag tumawag siya, kaya in-explain ko kung ano mang chapter, sabihin niya sa akin, hindi, mali. Hindi yan ang ibig sabihin ng chapter na yan. Ulitin mo. So, ako talaga, sabi ko, noong una, parang sabi ko, ba't kailangan kong pagtrabahuan ng sustento ng tatay? Correct. Ba't kailangan basahin pa? Pero, when I was Kailangan 18 mo years mag-effort. old, opo, kailangan mag-effort. Sabi ko nga sa tatay ko, di ba, obligasyon mo na sustentohan ako, ba't ganyan? But when I started po my investment journey at 18, dun ko nakita na talagang it came full circle. Kasi yung mga natutunan ko, one very useful concept na tumatak sa akin from that book is yung quadrant. 4 na klase ng mga kumikita ng pera sa mundo, no? You have your self-employed, you have your employee, you have the investor and the business owners. So doon ko nakita, sabi ko, bakit kami business owner naman? May tindahan kami sa palengke. Palengke, may Ba't gulayan. Oo nga, may gulayan kami. Ba't di naman kami yumayaman? Konti Sabi ang ko, pera, walang pera. Baon na baon yung pamilya namin sa utang. Sabi ko, so, doon ko na po nakita na hindi pala porket may negosyo ka, business owner ka na. Minsan hindi natin alam, we have a business, may negosyo ka, pero empleyado ka lang din ng sarili mong negosyo. Because without you, the business will not run. Like yung gulayan po namin sa palengke, pag wala ang lola ko or wala yung mama ko, hindi tatakbo yan. Ang mga suki, kaya maraming suki dahil sa relationship ng lola ko sa mga restaurant, sa mga hotel. So doon ko nakita minsan, we mistake it as, business owner ako, may negosyo ako. But doon ko nakita through that book, if the business, if the negosyo will not run without you, empleyado ka lang din ng sarili mong negosyo. So ito talaga yung na naging epekto sa iyong pagpapalaki at of course sa pamilya mo, yung pananaw mo, naging pananaw mo sa buhay at negosyo, itong kinukwento mo, Miss Katrina. Opo. At saka doon ko po nakita kasi yung isang quadrant is investor. So parang sa tagal ko sa palengke, wala pa ako namimit na investor. Wala pa akong, bago siyang kumaga, bagong category. Kasi nakita ko sa curriculum So parang din natin. nagtatanong ka na, sino ba si investor? Oo, sino si investor? Anong ginagawa ng investor? So, doon ko po nakita na yung edukasyon kasi natin sa Pilipinas, we were never trained. Hindi talaga tayo na train para maging investors. Karamihan ng mga role models natin, like sa pamilya namin, ang choice is either ikaw yung next na generation sa palengke or yung iba sinasabi nila, pag mag-a-abroad ka, mag-OFW para mas makaangat ka sa buhay. Or iba sabi nila kung gusto mo ng stability. Status sa buhay ng mga parents natin, namamana natin. Opo, totoo. Iba nun po, for stability, sabi nila magtrabaho ka sa gobyerno. So sabi ko, there must be another way. And when I started po, because of the books I've been reading, dahil sa mga binabasa kong libro, doon ko nakita na yung investor side, parang gusto ko mag-i-investor, sabi ko. So, 23 years ago, I started my journey in the Philippine stock market. Nung time po na yun, syempre, hindi ko pa masyado naintindihan. So, nag-invest lang ako sa utilities, meaning, yung mga kumpanya na alam ko, halimbawa, Meralco, o yung mga ganyan. Kasi, naintindihan mo yun di ba? So, yun po yung start ko sa investment. Kasi nung time na yun, gusto ko lang, kumbaga, I just want to get one foot wet inside investments. Kumbaga, subok lang. And although this is not good advice, pero nag-start po ako ng utang. Ang puhunan ko nun sa investments, inutang ko lang din. Kasi during So, that time... ikaw ay nag-umpisa na wala ka rin puhunan, Wala Miss po, Katrina. walang puhunan. So, paano ka nag-umpisa? Ako po, because nung nag-stop na ako mag-college, and I became a single mom at 18 years old, I did double jobs. Nung time po na yun sa Baguio,
maraming mga Koreanong pumupunta sa Baguio to learn English. So sa umaga, nagtuturo ako ng Koreano. English tutor ako ng mga Koreans. I was getting paid during the time 100 pesos per hour. So doon ko nakita yung pagbabasa ko ng libro was also helpful kasi pag nagbabasa ka ng libro, you develop your grammar, your vocabulary. So yung So, foundations. naging wide reader ka rin. Opo. So, nakatulong po siya when I became an English tutor. And then sa gabi po, nagko-call center naman ako. So, double job. So, doon ko nakita na So, nasubukan mo rin sa BPO ay, industry. opo. BPO po ako noon. Eh, nung nag-BPO po ako, doon ko rin Tsaka po hindi nakita pa ganun kalaki yung sweldo noon, Hindi Miss pa Katrina. po. 7.5 po sahod ko noon every Wow. month. 7.5. Pag may maraming overtime, minsan umabot na 8,000, 8,500, ganyan. So, ganun pong sweldo. Kaya doon ko na-realize na, lalo kung single mom ka, halimbawa, di ba? Kailangan mo talagang, like ako po, dahil humiram lang ako ng pang-invest during that time, para mabayaran ko yung pinagkautangan ko, ingat na ingat ako sa risk. Medyo iwas konti. So, pag sinasabi, maganda mag-invest sa ganito, ako po natatakot. Kasi, hindi ko pa narinig yung kumpanyang yan. Hindi ako familiar, baka malugi. So, talagang, sa early stage pa lang po ng journey ko as an investor, mahilig na akong mag-aral, magbasa. Kasi nga, yung puhunan ko ng time na yun, utang. So, may pressure. So, yung sa sahod ko po, nagtatabi ako ng maliit na halaga every 15th and 30th para mabayaran ko yung pinagkautangan ko. Kasi po nung time na yun, wala pa namang online app nun. So kung gusto mo mag-invest sa stock market nun, walk-in ka talaga sa opisina, fill out ka ng form, tapos phone call, tawag ka sa broker. Sir, pwede bang bumili tayo ng, halimbawa, may mga kampanya alam mo, Jollibee, SM, Meralco. Yung mga listed companies. Opo, listed companies. Itatawag mo talaga kasi walang app eh. Anong time po na, unlike kasi ngayon, pwede ka lang mag-invest sa stock market kahit 5,000 lang pera mo, kahit nga 1,000, pwede na. Pwede na. Pero during that time po, hindi. Paano nyo ito natutunan, Miss Katrina? Kasi sabi mo nga, even yung college mo ay nahinto ka, hindi mo natapos. Yes. At ano ba yung naging inspirasyon mo na alamin yung stock market business? At sino yung mga unang naging inspirasyon mo na magsikap ka at mangarap din at maabot mo yung gusto mo maging balang araw ay ito yung gusto ko maging buhay. Sa akin po, yung libro ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad, Poor Dad, yun ang medyo naging foundation ko. Pero maraming bagay sa libro yun, looking back, after 23 years in investments, maraming bagay sa libro na I don't agree with now. But yung foundation doon doon ko kasi nakita yung example niya doon na bakit ang daming masisipag pero hindi yung mayaman. Nakita ko siya sa pamilya ko kasi kami, yung lola ko, mahigit 50 years na sa palengke. Pero hindi yung mayaman. So nakita ko, Napakasipag. napakasipag. Pero hindi yung mayaman. Opo, kaya sabi kong gano'n, hindi mahirap ang Pinoy dahil tamad. Mahirap ang Pinoy because we are not part of the financial system. Even until now, only about 1% of Filipinos are investors. Sobrang liit na percentage. And imagine 23 years back, mas konti pa po nun. And even now, less than 10% of Filipinos know what a stock market is. So sabi ko, I want to get to a place where kailangan ko aralin para maituro ko sa iba. Kasi nga po, napalibutan ako ng mga taga-palengke. What's the difference of regular na palengke, like palengke talaga nagbebenta ng gulay versus Literal na palengke. Yes, literal na palengke and market na stock market, paper assets. Ano yung difference? Katulad ng kinukwento mo, Miss Katrina, ikaw naman hindi napapaligiran ng mga malalaki yung background sa finance. Yes po. Paano kayo talaga unang napasok sa mundo ng finance and investment? Okay. Nung nabanggit ko po kasi kanina, di ba, nagda-double jobs ako. Weekends po, meron akong third job. Weekend po, I was a ghostwriter for an editor. And this editor is an editor of a finance magazine. So, sa kanya po ako maraming natutunan kasi he would ask me over the years, I worked for him for 20 years. So, for the last 20 years, he would ask me to interview finance ministers, economists, investment bankers. So, sabi niya po sa akin noon, Amerikano po to eh. Sabi niya, what's your major? Are you in finance? Sabi ko, no, I'm not. Sabi ko, hindi nga ako nakatapos ng koleyo. Sabi ko sa kanya, so sabi niya,
okay, I need you to, pinadala niya po sa akin mga magazines na may, may sinulat. Papadala ko sa mga magazines dyan sa Pilipinas, basahin mo, I need you to write like me. So binasa ko po, bawat salita po na hindi ko maintindihan, venture capital, private equity, capital markets, mga inflation, deflation, lahat po na hindi ko naintindihan, kailangan kong isa-isang i-research. So dun po ako talaga naging exposed sa aral. Kaya nakita ko po dun na, really, if you're an investor or kahit na negosyante ka, your level of income will not far exceed your personal knowledge. Kahit na gaano mo ka, kahit gaano yung gigil mo na yumaman or tumaas ang kita, may certain ceiling lang kung hindi ka mag-i-improve din. So unless you widen your knowledge base, unless aralin mo talaga, medyo may ceiling lang talaga. And ako po, ang ceiling ko kasi, ang pinakamataas sa akin nun, mga taga-palengke. So I had to find, saan ka maghahanap ng mentors? Wala namang nakapalibot na investor sa'yo. Wala namang nakapalibot na mayaman sa amin. So, ang pinakamalapit po na nakita kong kahit papaano may kaya is yung mga kapatid ng lolo't lola ko na nasa Amerika na nag-OFW. And doon ko po nakita na ang mga Amerikano, kahit na empleyado sila, they have what they call the 401k. Kahit na empleyado sila, basta mag-ambag sila doon sa 401k na yon, ini-invest ng gobyerno yung pera nila sa stock market. So, discuss mo nga sa mga kasosyo natin, ano yung 401 na... Ayun. Ang 401k po, parang similar po siya sa SSS natin sa pension. So, binabawas yan sa sweldo. Kunyari, magko-contribute ka ng 1,000, tatapatan ng employer mo yan. Yan po, iniipon yan para pag tumanda ka may pension ka. Ang difference sa Amerika is, yung pension nila pwede ka mamili. Yung 401k nila, i-invest ba sa stock market? I-invest ba sa bonds? Pag sinabi pong bonds, i-invest sa pautang. Pag stock market, invest sa mga kumpanya. Or pwedeng i-invest sa mga treasury bills, T-bills na nire-release ng gobyerno. Kasi ang gobyerno po minsan, halimbawa nung nagkaroon ng Marawi siege. Yes. The government needed billions of pesos to rebuild Marawi, mga ospital, kalsada, tulay. Yung bonds na inopen nila. Walang pera ang gobyerno. So nag-release ang gobyerno ng bonds. Ang ginawa ng gobyerno, okay, mga mayamang negosyante, bilhin nyo tong Marawi bonds, uutang ang gobyerno sa inyo sa ganitong interest. So ganun po yung bonds. Sa Amerika po kasi 401k sa US, ako as empleyado pwede akong mamili kung saan ko siya ipapalagay. Kung gusto mong aggressive ka, so sa stocks. Pag gusto mong conservative ka, sa bonds, ganyan. So, sa atin po kasi sa Pilipinas, we're not educated to make a choice. So, parang tayo, bayad ka ng bayad sa SSS mo, akala mo, pagtanda mo, okay ang pension mo. Yun pala, it's too late, malalaman mo, pag malapit ka na mag-60, ganito lang pala makuha ko per month. O ganito lang pala ang pension ko pag tumanda because we were not educated. So ako po, when I learned how to invest, it has been my advocacy to teach people na kahit nagbabayad ka ng SSS mo o ng PhilHealth mo, dapat meron ka pa rin other sources of, yung ibang sources of income mo na pupunta rin sa investments. Pero syempre, kailangan pong aralin kasi may risk po talaga. Oo, na mabuti na banggit mo yung SSS at saka PhilHealth. Alam mo naman, minsan tayo religiously talagang sinusunod natin yan. Pero sumasama ang loob natin na yung mga humahawak dyan, yung mga taga-gobyerno ay hindi rin maganda yung paghawak nila dyan sa pondo na yan. Miss Katrina bilang business leader, babae na pumasok sa industriya ng dominado ng kalalakihan, mayayaman, of course, finance and investment. Ano ba yung pinakamalaking hamon sa inyo na naranasan nyo dito sa sektor na ito, Miss Katrina? Sobrang konti po ng babae in the financial services industry, lalo na pag lumabas ka ng Pilipinas. So whenever I would travel overseas, lalo na pag nakarating ka halimbawa ng Middle East, halos puro kalalakihan dyan, or pag lumabas ka Yun doon, may pera sa oil-rich country. Ay, oil-rich countries, marami pong pera dyan kasi maraming gold, maraming oil. So, sa akin po, ang pinaka-challenge talaga when I'm in a male-dominated industry is because pag ang kasama mo mga lalaki, you have to be twice as good to stand out. Hindi pwedeng kasing galing mo sila. May pressure na kailangan mas magaling ka para mapansin. So, nag-aaral ka talaga? Sobrang aral. Tsaka ako, sir, talaga I would invest. May mga seminars around the world na you have to put in 300,000, 200,000 para lang
makapasok. Pag nagbayad ka pa, i-review pa nila application mo. Pag hindi ka fit sa event, ibabalik nila yung pera mo. So may mga ganong by invitation lang din. Mahal lang nga ibabayad mo, pwede ka pa ma-reject. Pero ako pa, I would really invest sa mga ganon. And number one skill that I developed na nakita kong malaking bagay with being in finance is the skill of asking very good questions. Because doon ko nakita, iba magtanong ang mga lalaki pagdating sa kaperahan, sa investments, iba rin magtanong ang mga babae. The kind of information, the kind of questions we ask, it dictates the kind of information we get. And ako po, tayo kasi mga Pilipino, minsan punta tayo sa isang seminar or sa convention or conference. Ang una mong gagawin, pag nakataming speaker, selfie. Picture tayo. Ako po hindi. Pag may chance ako mapalapit sa speaker, talagang bago pa lang pupunta sa seminar, may questions na akong naka-ready. And kasi lumipad ka na papunta doon, gumastos ka ng pang airfare ng hotel, alaman doon ka lang para maki-selfie, di ba? So ako po talaga, I've been very intentional when we say networking. I don't like talking to all the people sa isang event, halimbawa. Hindi yung lahat kakausapin mo. Bago pa lang ako pumunta doon, nakalista na sa akin yung mga, kasi karamihan po ng mga high-level events, may app yan. Andun yung mga kumpanya na mag-a-attend, yung mga tao mag-a-attend. Naka-curate na sa akin, sino yung mga gusto kong makausap, kasi sa kanila kami gustong matutunan. Kasi po yung mga kailangan ko, like now, I'm an investment advisor to wealthy families and individuals around the world. People pay me for the advice I give. So yung klase po na impormasyon na kailangan ko, wala sa Pilipinas. Kailangan kong lumabas. Pero before ko po ma-afford yung mag-travel sa labas ng Pilipinas, talagang libro. Libro po, tsaka yung quality ng pinapanood. Nung time po na yun, wala kasi sa Sky Cable pa kasi, wala sa Sky Cable yung mga Bloomberg, wala mga ganyan, may CNN. So, ako, manonood ako ng mga recorded na video sa YouTube. Instead na kung ano nung pinapanood mo sa YouTube, I would watch Bloomberg. I would watch different business commentaries, mga ganyan. Kahit po sa dyaryo. Ang una kong binabasa sa dyaryo, business section. Noong una, hindi ko talaga siya naintindihan. Pero over the years, kasi boring po, yung haba-haba, ang daming malalalim na salita. Pero nakita ko kung gusto mo talaga mag-stand out, kailangan mong gawin yung mahirap. Yan ang pag-usapan natin, Miss Katrina, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, para maging katulad ka rin nila na gumaling dito sa finance and investment. At magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo, wag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Miss Katrina sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am Katrina, kailan nyo ba talaga nasabi sa sarili nyo na ito na talagang na successful na ako sa finance and investment? Sa akin po, relative po kasi ang successful, no? Dati po, ang pangarap ko lang nung kabataan ko, makita ng 1 million. Nung I earned my first million bago ako mag-25. Wow. Doon ko nakita, ang liit lang pa na ng 1 million, hindi ka makabili ng bahay at lupa. Hindi pala siya ganun kalaki. So, briefly lang, yes Miss po. Katrina, yung 1 million na unang-unang masasabi mo na kinita mo, paano mo kinita yun? Very briefly lang. Okay. Sa investment po, I did what I call the snowball effect. Every time kumikita ako sa investments, hindi ko siya wini-withdraw sa bangko. Okay. Niro-roll ko lang ulit siya para i-invest sa ibang company. So nag-start matipid po ka ako talaga, Ay, totoo po kuripot kasi ka. laking hirap po ako eh. Laking hirap kaya sanay ako talaga naghihigpit ng sinturon. And nag-start po ako, yung kinikita ko po sa Philippine stock market during that time, niro-roll ko po sa US stocks na. So after po more than 5 years sa Philippine markets, nag-start na po ako mag-US stocks. And nung time po na hindi pa ako nakakarating ng Amerika. So ang ginawa ko po, may kamag-anak po kami sa US na tinawagan ko. Sabi ko, pwede bang gamitin yung pangalan mo? Gusto ko mag-invest sa kanya ba? Microsoft, sa Nike, yung mga alam nating kumpanya din. Mga listed company rin Listed dito sa companies US. rin po sa Amerika. So sabi niya, paano yan? Ano yan? Hindi niya pa alam. So sabi ko, yung address mo, may broker na malapit sa'yo. Pupunta ka lang, pipirma ka ng forms. Sabi ko sa kanya, so ano po to, kamag-anak? Tapos sabi ko, papadala ko yung pera sa'yo through Western Union.
So, nung time po na yon, sa kanya ko pinapadala yung pera, tapos sinasabi ko sa kanya anong kumpanya yung bibilihin. Tapos po, since syempre, nakikigamit ako ng pangalan niya. Opo, meron po siyang percentage sa kinikita. Pero pag So, binibigyan mo siya ng percentage? Yes po. As every time I get po dividends or pag may kita yung isang company, hindi ko po talaga siya nilalabas. Pinangbibili ko lang ulit. Kasi yan minsan ang problema sa ating mga investors. Pag nakatikim ka ng konting kita, labas agad. Ginagastos ka agad? Opo, gastos agad. Bagong bag, sapatos, bagong iPhone, you know. Which is walang masama. Walang masama. Pero kung gusto mo talagang mag-accumulate ng wealth, kung gusto mo talaga palaki yung yaman mo, sa akin po, very effective yung snowball effect. Kasi habang roll ka ng roll, compounding din siya eh. Compounding na rin yung kinikita mo. So, dun po, kaya ako na-earn yung unang 1 million ko before nag-25 ako. And now po, to your question, kailan ko nasabing successful na ako kahit paano sa finance and investment, it did not have a lot to do with magkano na yung kinita ko. I realized na kahit paano, although malayo pa ang tatahakin, marami pang kakaining bigas, nakita kong kahit paano, meron na akong na-accomplish when people started to come for me for advice. Nagulat po ako na people would actually be willing, mga doktor, abogado, politicians, mga mayayamang negosyante, they would come to me and offer to pay me as an advisor. Sabi ko, akong walang natapos. Hindi ako makapaniwala na yung mga mas mayaman pa sa akin would come to me for investment advice. Kasi magaling sila sa negosyo, pero hindi sila magaling sa investment. So, doon ko po nakita na kahit papano, yung ilang taon ng aral, pagbabasa, kasi po, even sa pag-i-invest, na-scam na rin po ako before. Kasi, kung bata ka, madali ka ring maengganyo sa, double your money in 6 months. O kaya 10% a month. 10% a month. Ganyan. Ano po ako noon, talagang papatulan ko. So, doon ko na-realize over the years na pag guaranteed pala, pagdating sa investment, there is no such thing as guaranteed. So, pag may nagsabi sa'yo yung guaranteed 10% a month, ay tumakbo ka na. Takbo ka na. Too good to be true. Too good to be true. Wala pong guaranteed sa investment. Kaya, we have to know na pag may tinake kang risk, dapat kaya mo i-absorb. Paano kung nag-zero yung pera mo? Pero pag iba naman po kasi sinasamantala nila yung yung desperation ng ibang Pilipino. Alam nilang bound sa utang. Ito, invest ka dito, 10%, 8%, whatever, percent a month. Lalo na Miss Katrina sa mga kababayan natin na mga overseas Filipino Ay, workers opo. na kung minsan nang nag-scam sa kanila, mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Kamag-anak po or kapa-OFW din. Oo. So, Opo. Ma'am Katrina, paano kayo talaga napasok sa global investing? Kasi nung unang nakita tayo, kasama natin si Brian, ay talagang gusto ko itanong sa iyo ito. Kasi hindi lamang dito sa Pilipinas, nakarating kayo sa Europe, Africa, America, and of course, sa Middle East. Yung kanina pinag-usapan natin sa GCC countries, sa Gulf Cooperative countries. So, paano kayo talaga napasok dito sa global yung investing? una pong entry ko with global markets is yung US stocks lang muna. So like yung kwento nga po, through a kamag-anak, nagpapadala ako para makapag-invest nun. Kasi never pa po ako nakarating sa Amerika nung time na yun eh. So after ko po mag-US markets, in 2012, I remember 2012 po kasi ako nag-start naman sa insurance. In 2012 po, isa sa mga kliyente ko sa insurance, lumapit sa akin, OFW to, sabi niya sa akin, Kat, baka may kakilala ka or baka ikaw pwede ka magpahiram sa akin ng pera. Sabi ko, para saan po, ma'am? Sabi niya kasi, meron akong nursing home. Maghihiwalay na kami mag-asawa, yung share niya, gusto niya nang kunin as pera. Ito yung mga daycare... mga nursing home po. Nursing home. Yes, opo, mga nursing home. So sabi ko sa kanya, so nakita ko po, nursing home. And nung time po na yun, grabe na yung aral ko sa aral ko about markets, investment. Doon ko po nakita, during that time, nag-start po ito ng 2010. 2010, population around the world medyo tumatanda na. So tumatanda na ang Japan, tumatanda na ang Korea. The US and Europe, they were starting to get old. Tayo, young population pa po tayo. Our 24 demographic years old. window, mahaba pa. Batang population tayo. China was also getting old already. Sabi ko, kung ang halos buong mundo getting old, magandang negosyo ang nursing home. So sabi ko sa kanya, ma'am, ganito na lang, kesa pautangin ko kayo, pwede bang yung ilang percent ng company nyo ipasok ko as investment para meron akong profit share?
Meron akong... So, nag-invest ka sa kanya? Nag-invest po. Instead, so nag-start lang po ako. In terms of global investments, yung pinakaunang investment ko po started only because may umuutang. And doon ko po nakita na pag maganda yung negosyo, pwede ka palang magkaroon ng counter offer. Huwag na katang pautangan, mag-invest na lang ako. Total, magaling ka dyan. Yan ang expertise mo. Ako, wala naman ako alam sa nursing home. Wala akong medical background. Hindi pa ako nakakarating sa America during that time. So, sabi ko sa kanya, instead of me pautangin ka po, mag-invest na lang ako. So, nung time na yon, may pumapasok, may pinapadala siya sa account ko, nakita, syempre ako po, sobrang maliit na percentage lang naman ang ownership ko dun sa sa nursing home niya. Less than 40%. Actually, yung time po na, wala pa nga 30%, parang 1/4 lang. So, ako po, nahiya naman ako mag-audit ng resibo, ganyan. So, kung ano lang kung ano lang ang dinideposit pinapadala sa'yo. Opo, yun lang yung tinatanggap ko. Nakita ko po malaki. Sabi ko, kung walang audit, walang resibo, ganito ang kinikita ko, magkano kinikita niya? Sabi ko, magkano so, mas kinikita? malaki. Mas malaki, Oo. sabi ko. So, doon po ako nag-iinteresado mag-invest naman sa private companies. Ang stock market po kasi public yan. Available to the public. Pwede ka maging shareholder ng SM, Ayala, San Miguel, Jollibee. Mga Globe. Yes, Smart. Globe. Or sa Amerika, pwede ka, buong araw ka na rin lang nasa Facebook, ba't di ka maging shareholder ng Meta? Lagi kang nasa YouTube, ba't di ka maging shareholder ng Google, halimbawa? Or pwede ka maging shareholder ng Microsoft, ganyan. So ako po, doon ko nakita. Itong binili mo na share sa hindi pa ito listed companies. Hindi pa po ito So ano yung listed. nakita mo na diferensya, Miss Katrina? Una po, ang private investments mas high risk. Kasi private na kumpanya, hindi mo alam kung... Hindi siya tried and tested. Hindi pa tried and tested. Para sa kanya pa, yung nursing home niya, 8 years pa lang. So pwede pa rin malugi, pwedeng magsara. May mga bangko nga, 100 years old, nagsasara pa Nagsasara pa, oh. So what more yung sa kanya? So mas high risk po. Plus, ang pangalawang difference po sa private equity na tinatawag or sa venture capital investments, you will need a bigger amount of money. Million na po talaga ang usapan. Hindi na po pwedeng 5,000, 20,000, ano na po yan. Usually, ang minimum mo na po niyan, in peso value, 5 million, 6 million, mas mataas na po. Pero ang maganda lang po doon, walang volatility. Ang stock market po, halimbawa sa Pilipinas, nung pag-eleksyon, ang stock market natin magalaw. Kasi hindi nila alam sinong next na magiging presidente. So medyo malikot ang stock market, akyat baba ang presyo. Kasi po public market siya, it's being affected by public sentiment, public news, what's happening around the world. Pero pag private company, mas may control ka sa loob. Lalo na kung you have a board seat. May say ka saan napupunta ang pera ng kumpanya, may say ka saan ang expansion, may say ka magkano utangin, mas meron kang control, kumbaga. Ang public equities po kasi, wala pong ganon. Ikaw ba sa mga taga-subaybay natin, Miss Katrina, sasuggest mo ba, ma-advise mo sa kanila na dito sila sa private venture capitalist or katulad din ng mga listed company na may mga franchise, katulad ng mga homegrown franchise, Jollibee. Ikaw ba, ano yung ma-i-advise mo sa mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo, Miss Kung Katrina? beginner po kayo, I would suggest you start with mutual funds. Kasi ang mutual funds po, halimbawa, meron ka 5,000. Yung 5,000 mo, kalat na yan. SM, Jollibee, Ayala, San Miguel. Sila na bahala mag-manage for you. Pag nag-direct ka kasi sa stock market, halimbawa, yung 5,000, ang mabibili ng 5,000 mo ngayon, less than 5 shares of Globe lang, halimbawa, kasi mahal. So, mag-start ka po muna sa professionally managed na fund. Mga mutual fund, in-offer yan ng mga companies ng bangko, meron din mga UITF ang bangko. At least doon, invested ka, pero habang inaaral mo, may mga expert na sila muna ang magmamanage ng pera mo. Pero habang ginagawa nila yon, aralin mo rin yung public markets. Halimbawa, gusto mo mag-stock market, aralin mo din kasi pag mutual funds po kasi ang difference, wala kang mga dividendo. Don't get dividends or ano. Unlike pag stock market na direct investments, you get dividends. Pero at the same time, ang ano po kasi ang mutual funds, more on manage yung risk mo. Kasi nga, sa isang mutual fund, it's a basket of many companies na. Tsaka may mga fund managers tayong tinatawag, fund managers ng bangko, fund managers ng mga companies, financial institutions na magmamanage ng pera mo. And while you're doing that, you can start po sa public markets already. Ngayari, bili ka ng konting shares na. Like, always, if you're a beginner and you want to do local or global stock market, always stick with the index.
blue chips. Pag sinabi pong sa Pilipinas, pag sinabing blue chips or PSEI, ito yung top 30 na pinaka-stable, pinaka-malaking kumpanya sa Pilipinas. Yung mga kumpanya na medyo na hype lang or bago, kung di mo kabisado, huwag mo nang pasukin. At least alam mo na yung mga company na nasa top 30, na screen yan kasi nasa index eh. They represent our markets as a whole. So, doon ka muna mag-invest. Kahit sa Amerika, kanya gusto mag-invest sa Amerika, you stick with companies na familiar ka. Halimbawa yan, Apple, Microsoft, ano. This is not investment advice, but it's an example of the range of companies you can look into kasi ang economy po ng Pilipinas, if you look at it, sir, ang value ng Pilipinas, give or take, we're between $600 to $700 billion. Yun ang value ng bansa natin, GDP. GDP, gross domestic. Yes. So, we're below, roughly siguro ang ceiling natin na nasa $700 billion tayo. Eh, isang kumpanya po sa Amerika, Nvidia alone is more than $4 trillion already. So, isang kumpanya, mas malaki sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Apple is a $1 trillion company also. Microsoft is the same. So, kung nag-invest ka sa Pilipinas, invest ka din sa labas so that you feel the scale and the magnitude. Kasi kung ang buong Pilipinas nga, di ba, 700B, eh isang kumpanya lang sa Amerika, trillions na. Oo. Diba? Miss Katrina, ano ba yung pakiramdam mo na ikaw ay nasa tuktok ng tagumpay, lalong-lalo na may mga parangal ka sa mga first world country, no? At bago lang ay nakatanggap ka ng parangal mula sa Crown Prince ng Bahrain bilang Early Stage Venture Investor of the Year. Pero bago mo sasagutin yan, Miss Katrina, mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Katrina sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina tinanong kita, Ma'am Katrina, ano yung pakiramdam mo na marami ka na rin na tatanggap ng mga parangal, even doon sa mga first world countries, sa Middle East. Ano ba yung pakiramdam ni Miss Katrina? Dito po kasi sa Pilipinas, when I speak with Filipinos, they always tell me na successful ka na. Like yun nga, sabi niyo nga po nakatanggap na ng award. Pero in reality po, when I go out of the Philippines, ang pakiramdam ko po, beginner pa din. So, pag nakatanggap po ako ng award, challenge po siya. Kaya nga sabi ko, moving target talaga ang success. Dati, gusto mo lang makita 1 million, tataas. Pero, every time I receive po an award, it's always a challenge na anong susunod. So, talagang, sabi ko nga po sa asawa ko nung bata pa kami, magre-retire ako at 40. And nag-40 po ako last year. Sabi ko, hindi pala, 2 years ago pa ako nag-40. Sabi ko gano'n, kung kailan ako nag-40, doon talaga lumaki yung portfolio. Portfolio nyo. Opo, doon talaga ako nagkaroon ng clients. For the first time, when I became 40 years old, I had one client who gave me a portfolio of $1.5 billion. Wow. Sabi niya, Kat, this is $1.5 billion. Invest it in 30 months. I need you to find companies saan ilalagay. This is a British client po to. So, sabi ko mukhang ayaw pa ako ni Lord mag-retire kasi binigay ako ng super laking client on my 40th birthday. So, whenever I would go out of the country, I would receive awards. Lagi ko sinasabi na it's not always because ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinaka-successful. I think one factor na kaya siguro ako napapansin is sobrang konti lang po ng Pilipino na nasa global stage. Kaya nga po ako lagi, like now po, I'm training a small group of people. They're my mentees. Sabi ko, hindi ko na matanggap lahat ng speaking invitations around the world. Gusto ko you get to a place na pag tinawag ako mag-speaker, hindi ako available, pwede ko sabihin, kayo na yung pwede mag-speaker. Kasi I really want, sabi nga nila, a rising tide lifts all boats. I really want to see more Filipinos go global. Kasi, pag ako lang po yung nandun, lagi ko iniisip. Kaya nga po pag nasa event, ako una ko nga hanapin, may Pilipino bang attendee? Kasi madalas po, wala talagang Pilipino, ako lang. Sobrang rare na there's another Filipino in the room. Kaya po people remember me. Kaya po to also bring pride to our country, when people ask me to introduce myself, I would always tell them na I'm from the Philippines kasi
doon ko napapansin, pag bumabalik ako sa same event every year, tapos na-meet ko sila ulit, tatanungin ko, do you remember me? We met last year. At sabi nila, oh, I know, you're the one from the Philippines. So yun, doon po nila ako naalala, I'm the one who came from the Philippines kasi laging wala ibang Pilipino sa room, ako lang. So I get remembered by that petite na girl na taga-Pilipinas, na nasa investments, na maraming anak, ganyan. So, yun po yung pinaka-main identifier. Even when I go to global events, like the World Economic Forum is happening next week. It's one of the most prestigious, most exclusive events in the world for the last 50 years. And kahit po marami kang pera, pag hindi ka invited, hindi ka invited. Ang hirap po makapasok. Usually people who are invited are from the government, from big companies, and so usually po when I go to events like that, sobrang konti lang po ng Pilipino. And karamihan pa sa kanila, pag may nakita akong Pilipino, government delegation kasi. Parang last time, I was there, mga taga-Department of Finance ang nandun. They were trying to sell our Maharlika Fund. Senior government Yes official. po, senior government. When I go po sa World Bank meetings, before COVID, I was the only Filipino in the event where one of our former BSP Governor Jokno was the only Pinoy speaker there. Tapos yung kasama niya po, mga taga-government din. So ako lang yung Pilipino At doon saka na hindi yung sa kanila taga-gobyerno. kasi mga regulator yan. Opo, regulators. So, kayo naman, iba yung ano nyo doon. Kasi Private investor po. investor. Oh. So Yes sa po. dami ng mga napagdaanan nyo, Miss Katrina, mga na-observe nyo na mga culture, ano yung natatanging lakas ng Pilipino sa global area. Pero kanina nabanggit mo yung isang malaking client mo, nagbigay ng 1 billion. Ikaw ba, Katrina, nadoble mo ba sa kanya yun in a span of 2 years or 3 years? Hindi pa po tapos. So, hindi pa tapos. Hindi pa po tapos yung 30 months namin. So that was 2 years ago. So meron pa po ako natitirang time frame doon. So yung binigyan niya pong allocation sa akin to invest, mahirap rin po because makakailang proposal ka. Tapos, pag na-review, no, I don't want this company. So, hanap ka na naman ng ibang Tsaka, hindi po, mas mahirap po mag-deploy ng malaking pera kasi yung maliliit. Ano yung binibigay mo na assurance sa mga malalaking client mo na, like, nagbibigay ka ba ng, pinapangakuhan mo ba sila na span No of, po. hindi ka nag-ano ng... No po, kasi even me, I could not tell how much an investment would grow. I would just tell them na ito yung economics behind it. Ito yung numero behind this company. Kaya ako siya sinasuggest na mag-invest tayo or bumili ka ng ownership from this company. Yung iba po kasi, it's not just So ano ba investing. yung mga hinahanap mo na katangian sa business na dapat ay doon mo talaga i-refer yung mga prospective client mo? Number 1 po, sa isang negosyo, before I put in any investor or I encourage my clients to invest in them, ang una ko po inaaral, the people running the company. So, ano ba yung background? Ano ba yung mga past nilang kumpanyang itinayo? Kung CEO sila, ano yung mga past company sa CEO din sila? If you're a founder, ano yung mga companies mo na kumita, nalugi? Gusto ko po munang aralin on a very deep level the people running the company because I have seen it with the line of work that I do. Ang daming companies na umabot ng 40, 50, 60 billion dollars value, bumagsak because of the people running it. So ako po, sobrang importante sa akin ang character behind the company. I look at the character first before I look at the unit economics. Kasi I've always believed na, nabanggit ko nga po to, like in one of the events na I spoke also na, in terms of running a company or running a business, lalo na if you're getting outside investors, I'm always a believer of the fact that you can never rise above the limitations of your character. It's so hard to rise above that ceiling. Yung limitations ng character mo is so powerful that even if you get to a place na yumaman ka na, naging bilyonaryo ka na, your character would still, in one way or another, manifest and sabotage you. Sa mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo ng mga ordinaryong negosyante, ano ba yung posibleng amount na magsimula sila sa pag-invest kahit
maliit lang? O ano ba yung pinakamalaki na pwede mo rin i-handle na investment, Miss Katrina? Ako po, there's no ceiling to the amount, pero I limit my capacity to $5 billion a year. So, ang clients ko po kasi only 20% are Filipinos, 80% are overseas. So, I work with companies, family offices, I work with governments also. So, sa akin po, if you're mag-start pa lang sa investment, the minimum really is as low as 1,000, you know. Overseas, if you want to invest in in US markets, ang minimum nila $50, $100, so that's like 5,000 pesos lang din. So hindi po ganun kalaking halaga. So, but whatever amount po you're gonna be investing, dapat alam mo na it's money na you can afford to lose. Kasi like what I said nga po, lahat ng investments may risk. So they can start small, pero at the same time, in terms of, ako po kasi sa Pilipinas, dati nag-start lang ako kasi hindi po ako broker. I'm not a broker in the Philippines. I cannot take your money na, invest natin sa stocks, hindi pwedeng ganon. So usually, they would open an account with a broker, kung sa Philippines, and then they would ask me, kunyari, Kat, gusto ko bilhin si company A, okay ba siya? I will do the technical analysis for them. Gano'n niyo po katagal gusto mag-invest halimbawa sa SM, Jollibee, Ayala, or San Miguel? Pag sinabi nila, siguro mga 1 year. Kung 1 year nyo lang po i-invest, based on the technical analysis today, it's too expensive. Wag muna. Pero kung long term, let's say, 5 years or more, or medium term, 3 years, ganyan, mura na siya today. So, depende rin po Technical analysis would always be dependent on your timeline. Short term, is it expensive? Or is it a good buy? Is it a good time to come in? Kasi po, I'm both a fundamentalist and I'm both a technician. So, I want to understand my stochastics, my moving averages. Karamihan po ng investors, walang threshold to study those. So, yun po yung iba. That's how they ask sa akin, Kat, gusto ko mag-invest sa ganito. Mura ba siya or mahal? So, pag sinasabi ko, pag long term, hayaan mo na kung long term ka naman. Kasi we have what we call boom and bust cycle Ang boom and bust cycle po ng Pilipinas is between 7 to 9 years. So, ibig sabihin, as long as you leave your money for 7 to 9 years, talagang kahit na bumagsak yan, kikita pa din. Pero kailangan mo po intindihin na it's not always a straight upward line. It will always be fluctuating. Pero if it's long term, as long as you stay within the cycle, you stay for the long game, yun po yung, kumbaga, hindi naman siya safety net, pero I would call kahit papano, if you buy and forget, for halimbawa, 10 years, kahit na anong presyo mo nabili yan, meron at meron, kahit papano, you'll see gains. Kahit marginal gains, there will be gains if you complete your entire boom and bust cycle. Kailangan may part 2 tayo, Kat, sa Opo. kwentuhan natin. Kulang na kulang ang Yes ating po. oras. At baka may mga parting words ka sa mga taga-subaybay natin sa kabuhayan at negosyo. Ano ba yung mga susunod na ano ba ang mga programa ngayon, mga conference ni Miss Kat? Your parting words? Well, so, una po, for my parting words to those who are watching, no matter how big your salary is, kung doktor ka, lawyer ka, kung gaano kalaki yung kinikita ng negosyo mo or ng trabaho mo, kahit gaano kataas ang sweldo mo, do not allow yourself to become part of the single income household. Nakita na natin yan nung pandemic. Kahit na may-ari ako ng isang buong hotel, biglang nagsara, wala akong income. Ang yaman ko may-ari ako ng hotel. So, aspire to have multiple income sources. Because even if you're making millions or hindi mo alam if you only have a single income source, kasi po sa atin, more than 90% of the entire Filipino households are single income household. Talagang pag nawala yung breadwinner, wala na din. Pag nawala isang negosyo, wala na din. So, I would encourage you, kahit po kung OFW ka, negosyante ka, or investor ka din, always have multiple income sources. Para kunyari, nawalan ka ng trabaho, meron pa rin kumikita. Yung negosyo mo dito, nalugi. At least may investment ka sa ibang negosyo. So, always aspire to look for other income streams kasi that will accelerate po wealth building. Doon ka masayaman. Like ako po, I'm invested in 35 companies around the world, private companies. In stock markets, I'm invested in multiple countries. So, in terms of income sources, ngayon, may gera, halimbawa, medyo magulo ang stock market, halimbawa ng bansang to, okay lang. Kasi may investment ako dito and you have to learn how to hedge. Diverse.
diversify and hedge. Like halimbawa, pag magulo ang stock market, ano investment ang umaangat? Gold. Gold and silver. Super stable. So, they are your safe havens eh. So, halimbawa, nag-invest ka sa crypto, hindi pa rin lahat ng pera mo nasa crypto. So, meron ka rin dapat ibang hinihedge. O halimbawa, nag-invest ka sa, nagfa-forex trading ka, hindi pwedeng lahat ng pera mo nasa forex lang. So, you have to learn how to diversify it by industries. So, kung meron kang real estate, dapat meron ka ring related halimbawa sa ibang field like retail, for example, AI. Like now, AI is in a point where parang internet nung 1990s. How will you maximize AI? Paano ka mag-i-invest sa AI ng ganito kaaga? Kasi sobrang bata pa. So, like, have exposure in these industries. Like ako nga po, may clients talaga, halimbawa, yung 1.5B, meron kaming gold, may private companies, may public companies. We also invest in artwork, paintings. We also invest in collectibles like watches, halimbawa. So, diversify. Pero kung nasa level pa lang tayo na may extra ka lang na 50,000, 20,000, look at things that you can study and you understand. Huwag kang mag-i-invest dahil lang FOMO. Nag-i-invest na sila, ako na lang hindi. Aralin niyo pong mabuti kasi ibang klaseng leverage po if you know what you're getting into. Sobrang ibang klaseng advantage po yun. Maraming salamat sa iyo, Yes po. Thank you po. Kat. At Thank you. sigurado magkakaroon tayo ng part 2. Yes po, I would love to be back. Salamat po. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwento, inspirasyon at malasakit sa pag-angat ng kabuhayan ng mga kababayan natin. Tunay na kahanga-hanga inyong dedikasyon at pagtaguyod ng kaalaman sa negosyo, pamumuhunan, at ang inyong adhikain na bigyang lakas ang kababaihan at mga negosyanteng Pilipino dito man sa ating bansa o sa pandaigdigang entablado. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Miss Katrina upang tayo'y maging mas mapanuri, masipag at matapang. Hindi lamang sa negosyo, kung hindi sa paghawak ng pera, kundi pati sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan para sa ating pamilya. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman. At kabuhayan at negosyo, huwag mo natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.